Ay, masarap pong mag-vlog ng gabi. To be exact po, ngayon po ay, I think, hindi ako nagkakamali, 11:21 or 22, 11:22 ng gabi. Kanina kasi panayan tugtugan sa kapitbahay, so maingay po. At hindi pa naman tayo inaantok, ano po. Kaya medyo, maski maikli lang po. It's all about the empty tomb of Jesus. Empty means wala nang laman yung libingan niya. As we read on the Matthew account of the gospel, okay, yung account ni Matthew, ito pala mga Hudyo during that time, mga Pharisees, ay inutusan, binigyan nila ng bribe itong mga nagbantay na soldados o mga sundalo doon sa libingan. Nakita ng mga sundalo na nabuhay ang Panginoong Hesukristo. May anghel na umupo doon sa bato. Tapos iginulong niya ito, hindi ba? Kasi during that time, bawal pong matulog ang sino man sa duty. Pero sorry po sila kasi Diyos ng mga Diyos, God of gods, hindi maaaring hawakan ng kamatayan. Hallelujah. So nabuhay po ang Panginoong Hesukristo. Nakita po ito ng mga sundalo. Pero tignan po natin mabuti. Nag-bribe yung mga Pharisees sa kanila. Kasi yung mga Pharisees din naniniwala na nabuhay ang Panginoong Hesukristo. Kaya nagbayad sila ng malaking amount para, anong tawag dito? Para i-spread yung kasinungalingan. At ang sabi po ng Bible, maliwanag po, at hanggang sa mga panahong ito, yun pa rin ang paniwala ng mga Hudyo. Kaya ang bansang Hudyo po, Jews, no, hindi pa rin naniniwala kay Jesus as their personal Lord and Savior. Pero ano po maganda natin makikita po dito? Ako, ang nakita ko lang po dito is this. Hindi po maigagapos ang katotohanan. No way. Kaya if you belong to Jesus, you belong to the truth. Sabi nga niya, I am the way, the truth, and the life. Diba? No one cometh to the Father but by me. If you belong to Jesus, you belong to the truth. Hindi ka pwedeng gapusin ang nakaraan mo kung ano man yung pangit na nangyari sa'yo. May nakaraan ka ba na ayaw mong ikwento kahit kanino? Ikwento mo kay Jesus. Alam na ni Jesus, pero kung ikagagaan ng loob mo, ikwento mo sa Kanya. Dahil alam mo sa totoo lang, hindi na matter yan sa Panginoon. Okay? Kasi sabi ng Bible, if you belong to Him, you are a new creation. 2 Corinthians 5:17. Okay? Hindi ka pwedeng, yung nakaraan mo, hindi ka pwedeng hawakan yan. Diba? Kasi yung truth, nagbangon sa mga patay. Mananatili ang katotohanan. At ang katotohanan ay may bago ka ng pagkatao dahil kay Jesus. Kahit ano pa ang sabihin nilang masama sa'yo, kahit ano pa ang tingin nila sa'yo, amen? If you belong to Jesus, you are a very special someone. You are a very special person. Tandaan mo ang tumitingin sa'yo. Alam mo, makinig po kayo mabuti. Pag may nagsabing tao sa'yo, hey, special ka. Special ka, gano'n. Di ba natutuwa na po tayo? Kapwa-tao pa lang natin yun, ha? Pero si Jesus, pag sinabi ni Jesus na special ka, truly, you are special. Kaya kung hindi ka pa subscriber dito, mag-subscribe ka na. Share the video, share Jesus. Thank you. At ako po matutulog na po. Medyo lumalamig ang panahon. Napansin niyo po ba napakainit po ng panahon kaninang hapon? Yeah, kanina mo maghapon. And ngayon lang po lumalamig. Hindi po ako natutulog ng medyo, anong tawag dito? Medyo alanganin yung panahon. Natutulog po talaga ako yung medyo malamig na para masarap ang tulog natin. Kasi sabi ng Bible, ang tulog ay galing pa rin sa Panginoon. Siya ang nagbibigay, yes, si Jesus ang nagbibigay ng magandang tulog or sleep sa kanyang mga anak. Diba? Para pagising natin fresh tayo, meron tayong chance to thank Him again because of His grace. Okay? So, thank you po, and Jesus truly loves us all.